Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Ngayon, pupunta na naman tayo sa ating farm. Nauna na doon ang aking brother. Ito yung ating dalang palakol. Hinasa ko kanina. One hands lang mga ka-farmers, kasi nakahawak yung aking isang kamay sa ating camera. Pag no hands naman ka-farmers, ang kasunod niyan ay no teeth. Kaya okay na yung one hands. Ugiliw ko, sana di magbago itong pag-ibig at pagsuyo mo. Ang sarap ng buhay dito sa probinsya mga ka-farmers. Napakasarap ng simoy ng hangin na para bang malaparaiso. Pikay! Isus, anak ng tatay nga ka yung tutusok sa gusok. Kung tumira ka. Lahat ng mga natumbang puno, yan yung aming ililinisin ngayon. Tatanggalin, nakalagay namin sa gilid para gagawin namin na parang plaza. Pagdating ng ating herbicide, mag-i-spray. Pag namatay, magtatanim tayo ng Carabao grass para maganda yung ating rinse area. Sobrang tigas ng bayabas mga kaparmers. Tapos na yung bayabas. Itong urokay naman kung tawagin. Sige Brad, tiwala lang, makakamit din natin ang tagumpay. Walang mag-a-appreciate sa atin hanggat hindi pa nakikita yung ganda ng ating farm. Alam nyo ba mga ka-farmers, sa aking plano na ito, napakarami yung hindi sang-ayon. Dahil wala daw pera sa farming, wala daw kikitain, maggagastos lang daw ako. Ngayon, pag napaganda ko to, doon nila makikita. At pag kumita na, diyan nila malalaman na mas masarap pala dito sa farm. Hindi nila maintindihan na sa abroad, hindi pang habang buhay. Kasi ang pagkakaalam nila, napakaraming pera sa abroad. Especially sa mga tao hindi pa naka-experience sa abroad. Kaya ako, punong-puno ako ng baon. Baon na plano at baon na determinasyon para malampasan ko ang bawat pagsubok dito sa aking farm. Pamilya ko, pamilya ng aking asawa. Alam ko wala silang suporta. Alam ko wala silang tiwala sa akin. Alam ko hindi sila sang-ayon. Pero napipilitan na lang sila dahil talagang kagustuhan ko to. Kahit anong sabihin nila, walang makakapagpigil. Gagawin ko ang gusto ko dahil nagmumula sa puso ang aking ginagawa. Pagod ka farmers, sipak lang. Ito mga ka-farmers, ito yung wild gabi. Wala itong pakinabang dito sa probinsya, hindi ito ginugulay. Tumutubo lang ito ng kusa. Ngayon dahil malaki ang tulong nito sa ating mga alagang native na baboy, maging sa ating hybrid, pwede ito mga ka-farmers. Haluan lang ito ng commercial feeds at saka darak ng palay, darak ng mais. Ito yung kanyang katawan mga ka-farmers. Ang ginagawa nito, nililinisan, sinachap-chap. Nililinisan lang, chap-chap lang na maliliit. Ganyan lang mga ka-farmers. Pati yung dahon, chap-chapin. Mas mainam na mayroon tayong shredder. Kahit ganyan lang mga ka-farmers, kahit malalaki, wala ang problema. Dahil ang process dito, lalambot ito. Pagkatapos ng 2 days,
pwede natin ibigay sa ating mga alaga. Alagang bibi, pato, Peking duck, maging sa ating mga heritage chicken at maging native na manok. Mas mainam kung haluan natin ng commercial feeds 30% para mananatiling matataba yung ating mga alaga. Once na maging ganito na, pag maging ganito na, ang kasunod na process mga ka-farmers, kung mayroon tayong malalaking drum, isisiksik lang natin. Haluan natin ng asin at saka molasses para mas maging masustansya at malakas kumain yung ating mga alaga. Pag may asin kasi mga ka-farmers, mas lalong ginaganahan yung ating mga alaga na kumain ito. Kasi after 2 days to 3 days, lalambot ito mga ka-farmers. Yung kanyang tubig sa loob, yan ang nagpapalambot mga ka-farmers. Kung matigas pa ngayon, pag finerment ito mga ka-farmers, example, kahit kung wala kayong mga drum, kahit yung mga black bag or mga plastic na walang butas, ipapasok lang natin mga ka-farmers. Pag napasok na mga ka-farmers, may halo na na asin at saka molasses, sisiksikin lang ng maayos yung walang hangin na makakapasok at saka itatali mga ka-farmers. Tatalian ng mahigpit at saka paglipas ng 2 days to 3 days hanggang 1 week, mas matagal, mas mainam. Nangangamoy, asim po siya, hindi po siya babaho. Ang importante, hindi makakapasok ang hangin mga ka-farmers. Tapos pag tayo ay magpapakain sa ating mga alaga, kukuha na lang tayo at haluan natin ng darak or commercial feeds. Ganon lang kadali mga ka-farmers. Isa lang itong damo sa kagubatan. Ayan. Hindi ito karlang, hindi ito gaway, hindi ito gabi, hindi rin ito palawan. Ang tawag dito sa amin ay ihalas na gabi. Wala itong kwenta. Tumutubo ito sa mga gilid ng mga sapa. Napakadaling itanim nito mga ka-farmers. Kahit kumuha lang tayo at ganyan lang natin at itusok, hayaan, mabubuhay na mga ka-farmers. Kahit mamatay itong dahon, sisibol na sisibol yung kanyang laman. Napakahirap nitong patayin pag nakatubo na. At ang maganda pa dito mga ka-farmers, pag once ito ay nakatubo na, paikot sa inyong lupa, wala nang ibang damo na tutubo. Dahil sa lapad ng kanyang dahon, yung ilalim na damo namamatay. Siya po ang nagahari at ang maganda, mayroon kayong organic na pagkain ng ating mga alaga na ma-harvest. Kung ayaw nyo naman at kung gusto nyo naman bawasan yung inyong mga tanim na ganito, napakadali lang itong tanggalin dahil sa kanyang napakalambot na katawan. See mga ka-farmers? So ganyan po siya kalambot at napakalaking tulong ito. Sa ibang mga nandito sa probinsya, para sa kanila isa itong walang kwenta na damo, walang kwenta na ihalas na gabi. Pero sa mga nakakaalam, tulad ng aking ipinakita na una nating video, yun po yung kanilang sikreto. Yung kanilang mga baboy, large white at saka durok, pinapakain nila nito, pinahaluan lang ng darak at saka commercial feed. At saka may halong asin at saka molasses. Kaya ang gagawin natin ito, itong ating mga pinutulan, paikot yan mga ka-farmers, kung makikita nyo, paikot ng ating lupa hanggang doon, tataniman natin. Para yung damo na pwedeng tumubo, hindi na makakatubo. Ito na ang makakatubo at malapit lang ang pag-harvest natin o pagkukuha natin ng pagkain ng ating mga alaga. Ito yung ating itatanim. Araw-araw ka-farmers, magtatanim tayo kahit 20-20 lang hanggang mapuno natin paikot. Mabilis lang itong tumubo mga ka-farmers. Tinanggalan ko lang ng dahon para hindi mabigat. Ito yung ating ilalagay, mga kalahating metro yung layo para mabuhay paikot mga ka-farmers. At ang kagandahan mga ka-farmers, hindi siya kinakain ng kalabaw. Papasok na kalabaw at saka kambing na walang tali, mahaharang nito at hindi nila kinakain ito. Yun ang kagandahan. Hindi katulad ng Madre de Agua, pag nalaman ng kambing at saka baka at kalabaw, nako, napakasarap nila yan mga ka-farmers. Ito ang susunod natin itatanim. Ito na mga ka-farmers, isimulan na natin. Simulan mo doon sa pinakakanto. Mga 2 buwan lang ito mga ka-farmers. Makikita nyo na yung ating mga tanim. Doon pa sa pinakalabas.
Yan, labas pa, labas ng konti. Yan. So, ganyan lang, tapos ilagay mo na. Yan, tama na yan. Okay na yan. Mabilis mabuhay to. Kalahating metro lang yung layo. Dito. Yan, yan. Mas mainam, natatanggalan muna natin ang ugat para makapenetrate doon sa lupa. Kasi minsan humaharang itong mga ugat. Dahil hapon na, para makarami tayo. Diyan, diyan. Huwag masyadong malayo. Hindi, makaamoy lang ng lupa, buhay na yan. Madaling sasahayan. Yung pinakamaganda, yung saha, yun yung mas maganda ang tubo. Yung mga malunggay na yan, sinadya ko yan itanim dahil pag naggagawa tayo ng mga halo-halo na organic na patuka o pagkain ng ating mga alaga, kasama yan sa ating bibigay na buhay na, mga kaparmers. Pwede na nga tayo makapaggulay. Meron yan. Ito pa. Bawat gilid, yun ang aking tinataniman. May mga bandre de cacao. Doon, paikot na yun, may mga malunggay yan. Yun yung aking mga tinanim. Para libre tayo ng gulay at libre pagkain ng ating alaga. So paano mga kaparmers? Mag-i-stay pa kami dito ng mga 30 to 45 minutes para makapagtanim papunta doon. Yan yung aming tataniman. Yun yung aming tataniman para magkaroon ng harang. Kukuha pa kami doon sa part na yun, napakarami, para marami tayong maibibigay na organic na pagkain ng ating mga alaga. So paano mga kaparmers? Magandang araw at magandang buhay sa inyong lahat. At para sa ating mga kaparmers na bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat. At ang inyong pag-share ng ating mga videos, napakalaking tulong yan para makapagbigay idea sa iba pa nating kaparmers na gustong malaman ang farming business. Magandang araw at mabuhay. Palagi ko pong pinagdadasal, sana inasa mabuti kayong kalagayan. God bless po sa inyo, nandito ka man sa Pilipinas or nasa ibang bansa. Mabuhay po kayo, mga kaparmers.